Kumisan may ugali ang taong gusto masunod ang kanya, sundin ang kanya, ngunit hindi naman ito marapat. Kaya magulang ka man, matanda ka mang naturingan, kung mali ang iyong katwiran, hindi dapat mapangibabaw, kundi dapat pailalim. Buhay ba, Ama? At ano yaong hangarin ng mga tao sa templo? Kumita, hindi sumamba. Maghanap buhay, hindi magtiwala, manalig sama. Kaya nga, nagulo ang harapan ng templo, ang paligid ng templo. Dahil sa pag-iimbot, pagnanasa ng tao, sa bagay at sa lapi, sa material at pamumuhay sa libutan, sa makalamang layunin, hindi sa pang-espiritual na pamumuhay, hindi sa kabanalang gawa, samantalang ang dakong yaon ay banal na templo. At ito ang layunin ng Ama. Gawin mo kung papaano mo siya kilalanin at sambahin sa katotohanan, subalit kailanman. Hindi mo dapat panaigin ang sarili mong kalooban at kagustuhan nang dahil siya ay banal mong kinikilala kung tunay kanyang anak na sa kanya'y sumasamba. Buhay ba, Ama? Sapagkat ang paghahangad ay nagdudulot ng kalituhan at kaguluhan sa tao. At sa oras na yaon, ang paglalayo nila ay hindi sumamba. Sinasalubong nila ang mga mananambahan. At ang mga mananambahan naman, walang alam, walang gusto, kundi bumili muna. Magnilay kayo kapag may piyesta. At maraming tiyanggi. Alin ang inuuna ng tao? Magtiyanggi muna bago magsimba. At na doon man sa simbahan, kung inuuna yung pagsisimba, ano laman ang isip? Paglabas, yung bibilin ko. Buhay ba ang Ama? At yan ay pangkaraniwan ang nagaganap sa buhay ng tao. Sa mga Katolikong mananambahan sa sambahan at simbahan na tinatawag na Katoliko. Sapagkat, hindi doon nakatuon ng pag-iisip. Hindi doon sa pagsamba, kundi ang isip ay nasa labas. Sa makatwid, nasa loob man ang katawan mo, nasa labas ang isip mo, magtatama at magtutugma ang kalooban ng Ama at kalooban mo. Kaya nga, ang ninanais ng Ama, kung ikay sasamba sa Kanya, buong galak, buong katapatan, buong puso't kaluluwa, sa isip, sa salita at sa gawa, manahan ka na pakinggan mo ang aral niya at nang masunod mo siya. Buhay bang Ama? Kaya mapapalad ang mga anak niya na kapag tinukoy nila ang pagsamba, ginusto nilang sumamba, ginawa nilang sumamba, tinalikuran ang kanilang sarili, iniwasan ng isip nila kung anong gusto at nilalaman ng damdamin at inuna siya, mararamdamang totoo siya sa kanila. Buhay bang Ama? Walang pinagkaiba yaong nakaluhod ka, nananalangin ka, idinudulog mo. Magkabati na po sana kami ng asawa ko. Ngunit ang iniisip mo kung paano kanya kinagalitan, kung paano kanya minura, sinigawan. May babalik mo ba ang pag-ibig mo at katapatan mo sa kanya? Hindi. Sapagkat ang nasa isip mo, yung hindi mo gustong ginawa niya. Kaya nga ang hinihingi ng pagkakataon, kung isasamba ka, iwanan mo muna sa labas ang lahat ng kagulumihanan mo, ang lahat ng kalituhan mo, ang lahat ng laman ng isip mo, upang sa pagharap mo sa Kanya at pagdulog mo, walang nilalaman kundi siya. Buhay bang Ama? At sa paglapit mo sa Kanya, sa pakikiisa mo sa Kanya na di mo man siya nakikita, ngunit matuwid mong tinatanggap sa isip at damdamin mo siya, mauunawaan mo kung anong layunin niya sa iyo, mararamdaman mo kung anong pag-ibig niya sa iyo, at mababatid mo kung anong dapat gawin mo. At yaon ang layon ng isinugong anak upang ipakilala at makilala ang anak at ang Ama sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga minamahal, hindi madali ang sumuko kung sa pagsuko mo ay hindi pa lubos at di pa ganap na nais mong talikdan ang sarili mong pagkatao. Subalit napakagaan, napakadaling tupdin kapag mas hinigit mo ang Ama sa mga layunin mo't mithiin
sapagkat habang tinatalikdan mo ito, siyang kinakamtan mo, tinatanggap mo. At kapag siyang nanguna sa iyo, siya naman ang magpapakitang kaiba sa ginawa mo. Sapagkat nang kinilala at tinanggap mo siya, nanguna siya sa buhay mo, napatutuhanan niya, siya pala ang kailangan mo at hindi ang mga bagay na masigit sa kanya na dapat siya. At nang napatutuhanan mo na masigit siyang marapat mong tinanggap at may nagawa siyang masigit sa buhay mo, doon na makikita mong hiwaga niyang pagkilos na mahalaga nga pala na udahin mo siya sapagkat kasunod na ang bawat gusto niya para sa iyo at gusto mo para sa buhay mo. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung napagtagumpayan nyo na ang bawat pinagdaanan ninyo, pag sinuri ninyo kung ano ang ginawa ng Ama sa buhay ninyo, kayo mismo matatawa pa sa paggunita at pag-alala at masasabi ninyo sa inaalala niyong nagunita ninyong mga pinagdaanan niyong sakit at dusa, Diyos ko at Ama ko, ito pala ang nagbigay tatag sa buhay ko. Ito palang mga pinaranas mong ito sa akin ang nagpatapang ng kalooban ko. Ito palang niloob mong danasin ko't kamtin ko ang nagbigay tibay ng pagtitiwala ko sa iyo. At nang makita mo kung paanong ginawa niya sa iyo, mapapasalamatan mo siyang walang humpay sapagkat masasabi mo, kung di niya niloob mangyari yaon, di mo masusukat ang loob mo para sa kanya. Kung gaano na siyang tinanggap mo at kung paano kanya naman binigyan ng ligaya. Habang tinatahak mo at pinakikibakahan ang hamon sa iyong buhay. Kaya nga, ang maliwanag na wika, huwag kayong magpalitot, magpagulo sa mga layunin at nasa nyo sa sanlibutan at panglaman. Sapagkat ito ang nagiging hadlang para malubos nyong kamtin ang paghahari ng Ama. Kaya't itinapon lahat sapagkat hindi nararapat. Ang ibig sabihin, talikdan mo muna ang lahat. Harapin mo muna kung sinong dapat mong tawagin at kilalanin at sambahin. At nang mapakita niya sa iyo ang bawat tinalikuran mo, mapapakita niya sa iyo, hindi ka masasakitan, hindi ka mahirapan, matwid niyang ibibigay sapagkat siya'y buhay na kilala mo. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Dakila ba siya? Kaya, kapag sinabi ng kapwa mo, hindi naman siya Diyos, tao lang siya, pakliin mo. Halimbawa, sinabi sa'yo, naku, masama yan. Mag-ingat ka. Kailangan ito gawin mo. Nasa tama naman ang pangangatwiran mo at pagsamba mo, pagtitiwala mo. Halimbawa, katulad ng nagdadalang tao. Sino ba ang nagbibigay matibay na kapit sa sinapupunan ng ina? Ang gamot mo bang lalagukin? Ang pangangalaga mo ba? Hindi. Sapagkat marami ang nagdalang tao, humiga na lamang, naagasan pa. Marami naman ang halos maghapong gumawa, dala-dala pa'y lumaki ang tiyan. Doon nyo mapapatutuhanan ang Amang bumubuhay, kumakalinga sa sinapupunan ni Numan. Kaya nga, kung matibay at tapat ang pagtitiwala at pananalig nyo, kalinsabay ng gusto mong sumunod sa manggagamot mo, unahin mo ang paniniwala at pagtitiwala sa kanyang buhay, sa kanyang kalusugan, sa kanyang tibay, sa kanya ang lahat. Doon mapapatutuhanan mo sa paniniwala at pagtitiwala mo, ang mahirap para sa iyo, magaang binigay niya. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? At siya na ikakamtin mo at maghahari sa iyo kung tunay ang isip at damdamin mo'y pinag-isa ng matibay mong paniniwala, pagtitiwala at pagtanggap sa Diyos na dakila.
Amang walang hanggan, puspos ng habag at awa, tunay na mapagmahal, kalingay kinakamtan ng mga anak na sa kanya'y naghahanap upang siya'y matwid na masumpungan. Nekkaramenehanam, nekkaramenehanam, nekkaramenehanam. Buhay po ang Diyos. Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Salamat sa Panginoon sa mga kaganapang pinatupad niya sa aking buhay nang ako'y hindi pa naglilingkod. At ito po ang miyat-miya na sa bawat may kaganapan ay binabalik-balik ng Espiritu para maging isang kwento na pagpapatibay at pagpapatatag na totoo nga pala na kapag may talaga sa iyo ang Diyos na balang araw ay maglingkod ka, mga pinagdaanan mo, niloob niyang mangyari sa iyo upang may mabaybay ka't may bahagi. At nung hindi ka pa nakakaalam at wala kang karunungan sa ukol at kaukulang espiritu, sa iyo bilang tao wala kang alam, hindi mo alam yaon. Wala kang kaalaman, basta ang alam mo lang, salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. Subalit, ano ba yung pagpapasalamat na galing sa puso? Ano ba yung pagpupuring bukal sa loob mo? Yung nararamdaman mo kung papaano mo siya dinadakila sa buhay mo. Kaya nga, pinakli lahat at napatotohanan ang Diyos ang nanguna. Magbabahagi po ako sapagkat ito ang dinaratal sa akin. Na ngayon ko po napagnilayan, totoo lahat ang nung sinambit ng Espiritu sa akin na, anak, mula sa simula'y sinubaybayan na kita sa buhay mo at ako nangalaga sa iyo at ang mga pinagdaanan mong niloob ko mula bata ka mga sakit at dusa, kailanman ay hindi ka napahamak at hindi kita pinabayaan sapagkat may talaga ako sa iyo. At ito'y takda na upang tuparin mo. Ang tugon ko po noon, hindi ko kaya at di ako malinis na babae. Sapagkat noon po ang alam ko, ang maglilingkod lang ay ang mga dalaga. Dahil malinis sila, wala silang dungis sa kanilang pagkatao, malinis na babae. Ang tugon ng Espiritu, hindi ako sa pagkatao mo tumitig, kundi sa kaloob-looban mo. At may mga sinabi pa po na hindi ko na marapat pansambitin na para ka nagmamagaling, sapagkat ako'y tao ring makasalanan. Nang ibig sabihin ng mga kasalanan na yan na hindi mo naman sinasadya at di mo alam na kasalanan mo pala dahil pagkatao ka pa noon. Ano yung mga kasalanan na yan? Mapaghangad ka rin, mapag-imbot ka, lalo na naghahanap buhay ka. Anong pinag-iimbutan mo, anong pinaghahangaran mo? Sana marami akong mabili, sana maraming bumili, sana maraming anak ang sana, puro sana, pag-iimbot. Na yaon ang palagi kong panalangin. Ngunit noon pa lang ay totoo palang pagsubaybay. Bakit po? Ako ay naoperahan sa ovary. Isang ovary lang ako. Ang sabi ng doktor na nag-opera sa akin, baka ako'y hindi na magkaanak. Alin sa dalawa, magkaanak o hindi. Kaya pagkaraan ng 3 buwan, kailangan ay makagawa na kayo. Ngunit, sabi ko, nagsimba ako sa Baklaran, Panginoon, kayo na pong bahala sa aking mahal na Birhen. Wala pa po ako maraming alam na idalangin, kundi puro sarili ko lang noon. Tsaka yung mga gusto kong idulog. Hindi ko pa alam ang mga dulog-dulog na ganyan. Ngunit salamat sa Diyos, binigay niya lahat yun. Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. Dakilang walang kapantay. Hindi ko nga ba alam ba't ganun ang pag-iisip ko?
Nang magkaroon na po ako ng magbuntis na po, ang sabi sa akin, pag lalaki daw, puro lalaki. Mali pa rin. Lalaki, babae. Lalaki, babae. Kaya nga po, nung pangalawang anak ko, may dumalaw po sa aking matanda. Ang sabi niya sa akin, hindi ko na po sasabihin ko sino. Kaswerte mo naman, Eka. Sana, Eka, magkaroon din, Eka, ng anak yung blank. Kasi, Eka, katulad mo, Eka, hanggang ngayon, wala silang anak. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos. At lalo ko pong napagtibay ang kadakilaan ng Diyos nang matutunan ko. Hindi pa po ako napakagaling kung ano lang natutunan ko sa Panginoon yung binabahagi ko sa inyo. Na ngayon, oo nga naman, sa paglilingkod na ito, natuklasan ko lahat. Maaari pa lang, Panginoon, ba't ito binibigay mo? Baka magkasala po iba, kala naninira ako. Pero ito po dinaratal eh. Isang araw may pasyente. Sabi niya, ba't po kaya lumalaki ang tiyan ko? Nagbebendisyon pa po doon. Binabalik lang po sa akin. Nagbebendisyon pa. Di pa yan yung adoration. Dito pa lang. Dito. Sulong Eka, mahiga ka. Ba't Eka, hindi lalaki ang tiyan mo? Buntis ka. Ay, napaka-imposible naman po Eka. Ano ba, sinusubukan mo ba ako? Sige Eka, pa-ultrasound ka. Ano gusto mo, bukol yan o bata? Bata na lang po. Oh, ba't ka nagtataka sa sinabi Eka? Kung ayaw mo Eka ang bata yan, ano yan? Ano gusto mo, bukol, bata? Bata na lang po Eka. Kasi po hindi ako makapaniwala kasi po Eka ako po ayoko na sabihin. Dahil, sabihin, nga po kung sina'y naninira. At hindi lang yun. Meron na naman. Dinating, dugon-dugo. Sabi sa kanya, anak, bakit Eka, nagtataka ka, tinudugo ka? Di ba Eka, nag-agas ka? Nagpaganon ka Eka, pagkatapos na yun O sulong, lumabas ka muna. Pinalabas ang magulang. Ba't mo ginawa yan? Kasi po natatakot ako sa mga magulang ko, gano'n. O anak, kalimutan mo na yung natatakot. Ang pagtiwalaan mo ngayon ay maligtas ang buhay mo. Tumigil ang pagdurugo mo at maabsuelto ang buhay mo. Magsisi ka. Ang minamahal. Siguro kung kayo ang lalagay sa kalagayan bilang isang apo kuntsing, maaaring masabi nyo, mahirap talikdan ng Diyos. Dahil sa mga bagay na napakita niya sa iyo, sa mga bagay na napaka-imposibleng pinabatid niya, ngunit paano mo napatutuhan ng Diyos nga siya? Kung hindi ka maniniwala dahil hindi mo siya nakikita. Napapatotohan ang buhay ang Diyos at kumikilos ang Diyos sa mga taong totoo at nagpapakatotoo at nadarama nila kung paano ang pagmamahal at pagpapahalaga niya. Hindi ko sinabi at wala akong sasabihin kayo'y mahina pang pagtitiwala at paniniwala at di pa kayo tumatanggap. Subalit ang sasabihin ko sa inyo, dagdagan nyo pa. Upang sa gayon, kung anuman ang dumaratal sa inyong pag-iisip, kung anuman ang naghahari sa inyong damdamin, ang Diyos na walang maliw, ang Amang walang humpay, umibig kanino man na nagnanasang maging malinis ang kanyang tahanan, ay mapanahanan kayo at maibigay niyong lubos sa Kanya ang tunay na tiwala, paniniwalang tapat. Sa gayon, hindi lamang sa bagay kayo matutuwa, hindi lamang sa salapi kayo masisiyahan, hindi lamang sa pagkain kayo mabubusog, kundi sa kanyang kaloob, sapagkat iba ang nadarama
ng puso ninyo. At nawa, sa pag-usad ng araw, buwan, taon, lubos nyo pa siyang makilala bilang kapatirang divine mercy tinatawag na Diyos ng katotohanan, ang isinugong ibinaba na naging patnubay. Nawa, huwag kayong manghinawa at magsawa sa inyong paghihintay sa paglaya, sa pagsusumakit niyong tumupad at gumanap, sapagkat kung hindi kayo makikipagtuto sa kanyang pakikipagtutot, pakikipag-isa sa inyo, paano nyo makikita ang katapatan niya at pangako? Mga minamahal, mahirap to pa rin ang pagnanasa ng Ama kung bilang pagkatao at pagkataong pairalin mo. Ngunit kay gaan at kay dali kapag ang Espiritu niya ang sumasa inyo. At yaon ang patotoo, titibay tatatag ka, hindi ganang iyo, kundi ganang Espiritu niya, na kung nasa puso't isipan mo ay siya, at pananahanin ng iyong katauhan, magiging malinis ka sa kanyang pananaw, magiging mabuti ka sa kanya, at magiging tapat ka bilang anak niya. Pagharian kayo, mga minamahal ko. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Lagi niyong tatandaan at gunitain ang isang halaman na kay luwat mang hindi nagbunga kapag ginusto'y makapamumunga siya. At kay tagal ng bunga na hinintay mo, mayroong nagbungang iilan-ilan at may nagbunga namang sagumpol at kay rami nilang mga sinibol na bunga. Ano ang gusto nyo? Karampot na bunga at tulad ng pagbabalangkas ng Ama, pagbabalangkas ng Kristo, pagbabalangkas ng mga propeta, na pinagpulo-pulo silang 50, 25, 100. Sige, magnilay kayo. Ano ibig sabihin yan? Organisado ang Diyos sa lahat ng sandali. Kaya kung susunod ka sa Kanya, may sasaayos kaniyang ganap. Sapagkat alam niya ang buhay mo at kung ano ang dapat mo pang harapin at kamtin sa iyong buhay. Kaya't walang sumunod sa Kanya na hindi niya na isaayos sa buong panahon. Kung kikilalanin mo, may magagawa siya, may mapapakita siya, at may bibigay siya. Sapagkat siya'y hindi tao, hindi mo makikita, ngunit nakikita ka. Kung tatanggapin mo, magiging templong tahanan ng katawan mo, may sasayos ka. Tulad ng pagsasaayos na nais ay maging ganap ka, mabuti sa pananaw niya, at maging marapat ka. Pagpalain kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Nakakatuwa naman si Father, ano? Kaya lang, hindi niya ako hinintay. Lalapit sana ako, para pagpasalamat sa Kanya. Siyempre po, alangan namang tatabo, hintayin mo. Kaya sabi ko, salamat na lang at maaga pang ating mahal na kapatid na Bet na nagpasalamat. Kasi si Father, bago siya umalis, lalapit doon at hindi makakapagpasalamat. Siya po, siyempre, hindi tayo kilala, hindi tayo. Ngayon pa lang po natin siya nakita, no? Kayo po ba'y nakita nyo na siya? Ako rin po hindi. Kaya napakahirap naman yung agad kang lalapit sa kanya. Father, ako po si Apo Koncheng. Para ka nagyabang, di ba? Kaya, pabayaan na lang natin. Narinig namat nakita ng Diyos ang mithiin nating siya'y pasalamatan. Pagharian kayo sa pangalan Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Humayo kayong taglayang galak sa puso nyo at patuloy na maging maliwalas, malinaw, malinis ang pag-iisip nyo at maging panatag ang kalooban ninyo. Pagpalain kayo sa iba't ibang pagpapalang mabuti't ikabubuti ng buhay nyo. Tayo na, magsiwi na po tayo. Buhay po bang Diyos? Salamat sa inyong mga chapter, mga kapatid,
sa iba't ibang chapter,